Magandang araw mga boss, welcome back sa ating channel. Ngayon ay gagawa tayo ng panibagong blower. At para may share ko rin sa inyo yung hindi ko na ipakita nung nakaraang paggawa ko nito. So may nagtatanong din na kung ano yung ginawa kong blower, motor. Ito po yung ginamit ko mga boss. Water pump po yan ang ating tubig machine. Bali, hindi pa naman ito sira, kaya lang na napasokan na ng tubig yung kanyang shafting. Kaya pag hindi natin pinalitan to ay in the long run masisira din siya kasi may possibility na mag-stack up po yung kanyang rotor. So ayan, may tubig po siya mga boss. Pero ito ay umaandar pa rin kahit na puno yan ng tubig sa ilalim. Kasi nga hindi pa siya na stack up yung kanyang shafting or kanyang rotor. Kaya lang naman siya nasisira kapag na hindi na siya mismo makaikot. Tapos pinaandar natin at doon na siya masusunog mga boss. Kasi nga hindi na siya makaikot. So ganito lang yung gagawin natin mga boss. Tatanggalin lang natin yung pinaka water pump niya, pinaka propeller ng pump niya or impeller yung tawag dyan. So pag natanggal natin yan, yan na yan. At sisikwatin lang natin ng flat screw yung kanyang impeller mga boss. At yan nga, at medyo nagsimula na siyang kalawangin. At kasi nga pumasok na yung tubig sa kanyang pinaka motor. At okay pa naman yung kanyang rotor kasi umiikot pa naman. So mamaya ay lalagyan natin yan ng konting langis para mas smooth pa siya. So disclaimer lang mga boss, hindi ko po ito, kaya nga hindi ako nagbibinta nito mga boss kasi sabihin nating bibili tayo ng bago nito tapos gagawing blower. Ang mangyayari mga boss ay logi kayo at logi rin ako kasi nga mahal na po yung kalalabasan. Kasi yung price nito kaysa bibili kayo ng Rindivin na blower, medyo magkakapareho lang ng presyo. So doon na kayo sa ready-made. Pero kung complete set po na ating kalan ay maaring ito rin yung gagamitin natin. Pero brand new po yung kanyang motor. At yan mga boss, no? Maandar pa siya. Kahit na mag-isang buwan na po yung nakababad sa tubig. Kasi napansin ko yan, mga isang buwan na po na tumutulo na yung tubig sa kanyang wire. Ngayon mga boss ay susukatin natin yung diameter nito. 8.5 cm po yung kanyang diameter. At dito naman ay 3 cm. Pero ang gagawin nating bago mga boss ay adjust lang po tayo ng 0.5 cm. Bali ang total diameter natin na gagawin ay 8 cm para wala na po siyang labis. Eksakto talaga na 8 cm. At ito yung gagamitin natin mga boss. 2 inches na PVC. Mas maganda yung Atlanta mga boss kasi makapal, matibay kaysa yung mga ibang brand. Isa lang po natin sa apoy para matuwid natin.
Kapag nagbutas kayo nito mga boss ay dapat dahan-dahan yung pagbubutas ninyo para hindi masobrahan yung butas niya. So ito mga boss at pinutasan ko yung kanyang singawan ng hangin para hindi naman siya mag-overheat pag pang matagalan na gamit. So yan na po yung kanyang blastada mga boss. At gigamit tayo ng 3/4 inch na PVC pipe ng tubig. So yung gagamitin natin mga boss ay yung hindi masyadong makapal para magaan po yung kanyang blower. Kasi may mga makakapal din na PVC. So mas makuan yun, mabigat. Kaya ito yung gagamitin natin yung manipis lang. At sa pagbubutas naman mga boss ay hanggat maaari yung pinakamaliit muna na drill bit. At dahan-dahan mo lang na lakihan para medyo masikip talaga siya. Kasi pag maluwang yan mga boss ay pangit yung magiging resulta. At ngayon ay hahatiin po natin ng 8 parte para sa kanyang blade. Dati kasi mga boss yung ginawa natin ay 4 lang. So ngayon ay gagawa tayo ng 8. At kung alin sa kanila yung mas maganda yung performance, yung 8 yung blade or 4 na blade. At binutasan lang natin yung dulo ng kada isang blade para pantay-pantay po sila. So yan na po yung ating ginawa mga boss. Gagawa lang po tayo ng kanyang blade. So ayan na po mga boss. So i-bend lang po natin. Hindi na natin kailangan ng init kasi manipis na po yan. At kusa na pong susunod yan sa ginawa nating kanal. So hindi natin kailangan ng initin. At kung magtataka kayo mga boss kung bakit 4 lang muna yung inuna kong ginawa ng kanal, ay para yan po ay bali maiwasan natin na masira po yung ating ginawang yung circle. Kasi pag hindi natin, kapag sinabay-sabay natin yun na ginawa ng kanal, maaaring mapunit po yung kanyang itong ginawa nating pinaka base niya. Kasi nga medyo magkakadikit na po yung kanyang mga blade. So para safety mga boss ay unahin muna natin yung 4 bago natin isunod yung natitira na mga blade. Ang purpose naman ng circle na yan nasa gitna ay para mas matibay yung kanyang pagkakalagay sa kanyang shafting. So yan na po siya mga boss. At bubutasan na lang natin tong daanan ng hangin, yung pinaka intake nya, para ma-assemble na natin. At ito yung gagamitin natin mga boss, 3/4 pa rin na PVC pipe. Medyo manipis siya mga boss para mas maganda yung pagka-bend niya. Di kagaya nung pinakauna kong ginawa, yung para sa kalandi uling. Napaka kapal, kaya pangit yung kinalabasan nung bined natin. Sa pagkakabit nito mga boss, kailangan tiyagaan lang. Dahan-dahan yung pagkabit natin. Kasi hindi naman yan pwedeng isahan yung pagpadikit natin ng super glue. Kailangan dahan-dahan siya.
So, ito yung pinakamahirap na part mga boss, yung paglagay dyan. So, ganyan lang po. Isasaklob lang po natin yan mamaya. So, kung makikita nyo yung kaibahan nung luma ko mga boss, apat yung bleed niya. Yung bago natin ay 8. So, i-compare natin kung ano yung kaibahan ng kanilang performance. Pero sigurado ako mga boss na mas maganda yung performance ng 8 kasi mas smooth at saka mas makuan siya. May least vibration po siya. So ngayon mga boss, i-testing muna natin. So battery lang muna kasi hindi ko pa nalagyan ng sakit. Battery po ng aking Barina portable drill. Ayun, grabe lakas. Ang ganda ng performance mga boss, ang lakas. So para makontrol natin yan, gagamitan natin ng yung binili nating AC/DC na adapter. So yan ang sakit niya mga boss. Ginawan ko lang siya ng base. Tapos didikit lang natin yan. So yan na po. Nakabit na natin. So ang masasabi ko mga boss, mas maganda yung performance ng 8 ang blade kaysa 4. Mas less yung kanyang vibration at saka smooth yung kanyang andar. Kanya